Umpisa na natin na magtanong sa ating mga iba't ibang resource persons dito kasi we already spent 2 hours listening to the testimony of Congressman Toby and Governor Bonds. Okay, kung wala na po sa kanilang dalawa ay gusto kong banggitin sa inyo ngayon. Meron po tayong resource person dito na nagkusa na po siyang magbigay ng kanyang sworn statement sapagkat iniisip po nila yun ang madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin. Your excuse, Rep. Toby. Maalala po ninyo, in the last hearing, this committee floated the idea of giving the contractors particularly an option to take advantage of the state witness protection law sapagkat napakalaki po ng problemang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa chairman of the House, chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras.
Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll In make order sure to that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina,
Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro 1st, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon 2nd Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi,
ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kaming nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Vizcaya and Cesaria Rowena Vizcaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee? Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito. Si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, ayan na nga po, pinangalanan na ni Curly Vizcaya, ito pong mga politiko na sinasabing namomorsyento sa proyekto ng gobyerno. Nako, mga congressman, nako, mga nabanggit dyan, yung si Patrick Michael, yung sa Quezon City, may Roman Romulo, ito nga si Artayden, ako, asawa ni Maine Mendoza yan. Naku po, mga nabanggit po na humihingi daw po ito ng mga porsyento. At syempre, most notable at talagang nabanggit din dyan na matinding-matindi, si Saldico at ang ating House Speaker Martin Romualdez. Naku po, ayan na nga ba. So habang nalulunod po sa baha ang ating gobyerno, nalulunod sa baha ang ating mga kababayan, nalulunod sa baha ang mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagpapasasa po sa pera ng bayan ang mga politiko na ito. Nako, kung totoo po yan, isa pong malaking kahihiyan to, isang malaking eskandalo, isang malaking issue na kailangan pong imbestigahan ng malaliman at pagbayarin po ang mga politikong humihingi ng lagay, tongpats, kickback, at kumbaga mga tao po na ginagamit ang kanilang mga posisyon para po makapangkotong sa mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya. Ngayon ko nalaman, kaya pala ayaw ni Curly Diskaya na pumunta ng Kongreso at ni Sara Diskaya dahil meron silang pasabog, meron silang isisiwalat. Habang ang taong bayan po ay naghihirap sa baha, papasok baha, uuwi baha. Ang mga politiko po na ito, lalong-lalo na ang mga nasa House of Representatives, ay talaga naman pong mga nabubuhay po sa karangyaan,
ang mga district engineers, regional directors, naliligo po ng kayamanan. Kalunos-lunos po ito. Hindi ko masisisi ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung makaramdam po siya ng matinding pagkadismaya at maluha pa sa interview niya sa GMA7. Talagang ito po'y nakakarimarim, nakakagalit, nakaka-frustrate talaga. Ngayon, eto na. Okay, 'di ba? Binuking si Saldico, etong sinasabing si Roman Romulo, etong si Arjo Artaide o Aitaide, etong si House Speaker Martin Romualdez, at ang ilan pa po na mga pinangalanan ni Curly Discaya na mga politiko at mga engineer ng DPWH. Okay yun, walang problema doon. Kaya lang parang may mali, parang may kulang. Hindi nyo po ba napansin na 2022 lamang nagsimula ang pahayag nitong si Curly Discaya? Kailan ba sila namayagpag? Actually, mas marami silang nakuhang projects noong panahon ni Digong. Bakit parang walang nabanggit ang mag-asawang Discaya na patungkol sa kanilang mga proyekto noong 2016 pataas? Ayon naman kay Sara Discaya, sila ay nakakuha ng mga proyekto sa gobyerno noong 2016. So kung totoo na sila ay na-scam ng isang tao na nagsabing taga DPWH at kailangan nilang maglagay para makakuha ng mga proyekto, na-scam daw sila niyan. So ibig sabihin, nagsimula ba silang maglagay noong panahon ni Digong 2016? Dahil diyan po umusbong, dumami ng napakarami ang mga proyekto na nakuha ng mga Discaya, ng kanilang mga kumpanya. Di ba? Kaya bakit ganon? Parang may iniiwasan ba, may pinoprotektahan ba ang mga Discaya? Oo, and dito na tayo, nagagamitin daw yung witness protection program ng ating gobyerno. Sila daw ay tetestigo, sabi ni Rodante Marcoleta, patetestiguin at poprotektahan ng ating gobyerno ang mag-asawang Discaya. Dapat po yun, tama po yun, pabor po ako doon, dahil ang mga binabangga po nila dito ay hindi lang basta simpleng politiko, hindi barangay tanod, hindi barangay street sweeper. Ang mga binabangga po niya dito ay House Speaker at si Saldico at ang iba pang mga kongresista. Tama lamang yon para maproteksyonan sila. Pero Ma'am Curly at Ma'am Sara Discaya, bakit po parang iniiwasan ninyo na mabanggit ang mga Duterte o yung term ni Duterte? Bakit po hindi ninyo sinimulan ang inyong mga pahayag noon pong panahon na kung saan sinabi ninyo sa harapan ng mga Pilipino, sa harapan ng mga senador, sa harapan ni Tito Soto, sa harapan ni Bato, sa harapan ni Rodante Marcoleta, na kayo ay nagsimula na makakuha ng napakaraming proyekto 2016 onwards. Diba? Yun lang ang tanong natin diyan. Ngayon dito, balik ulit tayo dito kay House Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin, ako po ay supporter ninyo, ako po ay sumusuporta sa inyo. Nakita ko nung 19th Congress ang inyong magandang pamumuno, ang inyo pong matinding pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon po, nang inyong pangalan ay dinadawit po sa korupsyon, dinadawit si Saldico at ang iba pa pong miyembro ng Congress. Kayo na po ang luminis sa bakuran ninyo. Tama yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na clean your house first. Speaker Martin, umaasa po kami sa inyo na hindi po ninyo kukonsintihin ang kahit anuman lang na irregularidad, kahit anuman lang na kahit singkong duling lang na pagnanakaw na nagawa po ng isang kongresista na nabanggit nitong si Curly Discaya. Sana po ay mapagbayad. Kung totoo po ito, laliman po ninyo ang inyong investigasyon.
Sana po inyong maipaliwanag kung bakit po nasasambit ang inyong pangalan dito po sa napakatinding issue na ito na kung saan ang pangalan po ninyo ay binibigyan daw po ng 10 to 25% na porsyento para po makakuha ng proyekto ang mga Diskaya. Inaasahan po namin ang inyong paglilinaw sa issue na ito dahil po kami po bilang mga Pilipino ay nadidismaya na ang ating House Speaker Martin Romualdez ay nasasambit ang pangalan sa corruption. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.